Isang magandang hapon po ang aking pong pinapabot sa bawat isa. Ngayon po ay minsan pa tayo po ay dadako sa ating pag-aaral. Ang ating pong teksto sa araw na ito ay nasa Lucas chapter 19 verse 1 to 10. Nawa sa ating pong pag-aaral ay maging bukas po ang ating kaisipan, ang ating puso, at patuloy na aking dalangin ay ating pong maunawaan o maintindihan ang mensaheng nais ko pong ipabot sa bawat taong na ngayon po ay nanonood o nakatunghay sa ating pong pag-aaral. Ang pamagat po ng ating pag-aaralan sa araw na ito ay binigyan ko siya ng title na Your Handicap is Not the Reason to Give Up. Pagdating po sa salitang handicap, ang unang pong pumapasok po sa atin ay yung tinatawag na disability, yung meron tayong mga physical defect, o pwedeng ikaw ay disabled na, wala ka ng kakayahang gumalaw, kumilos, o magtrabaho. Yung kagad ang unang pumapasok sa ating kaisipan. Pero alam po ba ninyo na mayroong iba't ibang klaseng handicap na mayroon ang bawat tao? Una po, pag ikaw ay nagigipit sa pananalapi at ikaw ay talagang hirap na hirap sa buhay at hindi ka makabayad sa iyong mga bayarin at hindi mo mapag-aral ang iyong mga anak, meaning to say na meron kang tinatawag na financial handicap. Pwede ang ilang po sa atin ay nangangarap na magkaroon o mag-put up ng isang maliit na negosyo, pero dahil sa kakulangan ng pinansyal o pera ay hindi mo magawa. Ang tawag mo dito ay financial handicap. Pangalawang handicap po, ang isang pong pioneering church o isang pastor na nag-uumpisa pa lamang sa paglilingkod o naghahanda ng kanyang simbahan. Napakahirap pong mag-umpisa, lalo na pag ang simbahan mo ay hindi mga giver. Kasi po ang isang pong pagpapioneer ng church o paghahanda ng simbahan ay hindi lamang po puro preaching, hindi lamang puro panalangin, nangangailangan din po ito ng pananalapi. Kaya minsan pag talagang sobrang short ang mga collection ng isang simbahan, kung ikaw ay pioneering, napakahirap para sa iyo ang umunlad o lumago dahil sa mga gastusin patungkol sa mga gamit ang dapat mong gamitin sa iyong simbahan. So, ito ay ang tinatawag na financial handicap. Kaya nga po, may mga offering tayo na hinihingi sa tao para pambili ng mga gamit sa church, kwertas ng gitara, pamasahe pag ikaw ay nagpa-follow up. Pero kung walang giving sa loob ng simbahan, paano po tatakbo ang isang simbahan at paano po ito uunlad ng mabilisan? So ang tawag po dito ay financial handicap. Pangatlo po na handicap na gusto kong ipabot sa inyo ay yung tinatawag na educational attainment handicap. Ano po, sa isang tao pong namamasukan sa company, huwag na po tayo mag-expect na tayo po ay makakatanggap ng malaking sahod o mapupromote sa ating pong mga trabaho kung masyadong mababa ang iyong educational attainment. Nangangarap ka rin ikaw ay maging supervisor o maging manager. Kung ikaw naman ay high school graduate lamang o college level, meaning to say, pag hindi ka nailalagay sa magandang posisyon, of course, mababa ang iyong tinatanggap na sahod at napaka-imposible na ikaw ay magkaroon ng mataas na posisyon sa company pinapasukan mo. So ano po ang gusto kong ipabot dito? Meron kang problema sa iyong educational attainment at ito kung tawagin ay educational attainment
handicap. Praise God. Kaya napahalaga at napaka-importante po ng edukasyon sa buhay po ng bawat tao. Amen? At ang pang-apat po ay yung tinatawag na biblical knowledge handicap. Kung ikaw ay isang tagapagturo na isang simbahan na nakabasa lang ng isa o dalawang verse, naging pastor na, naging preacher na, ito po ay napakadelikado at ito po ay hindi maganda para sa isang simbahan. Bakit po? Dahil ikaw ay kakulungan, ikaw ay mayroong kakulungan pagdating sa tinatawag na biblical knowledge. Kaya nga po, minsan pag ang isang baguhang pastor na walang pag-aaral o hindi mga lamang nakarating sa Bible school, minsan nawawala ng direksyon ng kanyang mga tinuturo at kadalasan ito po ay na-out of context. So ang tendency karamihan sa kanyang mga audience ay tinutulugan na lamang siya. So ano po ang dahilan? It's because of biblical knowledge handicap. Kaya nga po sa mga tagapagturo, no? Dapat sila po ay dapat po mag-aral. Kaya salamat sa Panginoon dahil nakapagbukas ang South Caloocan Campus. Nakapagbukas ang JLU sa South Caloocan kung saan ang maraming kabataan maging ang mga adult at ilang pastor na ngayon po ay nag-aaral ngayon at purihin ng Panginoon. Ang araw, kasama po ko dyan, para kaming sumusuntok na walang sinusuntok sa aming mga tinuturo. But because sa aming mga profesor na nagtuturo at nagbibigay ng kalaman patungkol sa salita ng Diyos, maraming kaming natututunan at nalalaman namin kung alin ang tama o mali. Kaya, purihin ng Panginoon sa JLU South Caloocan, sa mga binubuong mga staff dito at faculty na hinipo ng Panginoon na magkaroon po ng isang Bible school dito sa South Caloocan kung saan marami po ngayon ang nakikinabang at natututo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya purihin ng Panginoon sa buhay ng mga guro, profesor na sila Pastor George Rivera, Pastor Jennifer, sila Pastor Ranillo, Pastora Chia, Pastor Resty Sanco at marami pang iba na nagbibigay ng panahon o oras sa pagtuturo sa South Caloocan Campus na matuto ang mga mag-aaral dito. Bakit po namin pinilit na makapag-aral dito sa JLU South Caloocan? Alam po namin, kaming lahat ay may kakalungan pa pagdating sa biblical knowledge. So pag hindi ka pala nag-aral sa Bible School, hindi ka tumutok sa iyong pag-aaral, magkakaroon ng tinatawag na biblical knowledge handicap. Praise God, purihin ng Panginoon. Ang panguli po, at dito po tayo sa sentro ng ating topic, ay yung tinatawag na physical handicap. Praise God. Dito po sa ating teksto, ay mayroon pong isang lalaki na ang pangalan po ay Sakeo. Sakeo po ay isa pong hepe ng kolektor ng buwis at makikita po natin na sa kabila ng kanyang kaliitan ay mapapansin po natin ay nalagay siya sa magandang posisyon, naging hepe siya ng buwis. Kung titignan po natin, bakit kaya niya na-achieve ang ganitong position bilang hepe ng isang BIR o ng isang buwis, kolektor ng buwis, despite of the fact of his physical handicap na siya ay maliit. Pwedeng nung maliit siya ay binubuli siya, tinutokso, napandak o nano, pero hindi po naging sagaba yung kanyang kaliitan para hindi niya ma-offset yung kanyang pong stature, yung kanyang physical handicap. Bakit po? Siguro naman po, hindi niya maabot yung ganong kalagayan na siya ay maging hepe ng isang ahensya ng gobyerno bilang taga-kolekta ng taxes kung hindi siya nagsikap sa kanyang pag-aaral.
Kaya, kahit sabihin na natin binubulo siya before, pero pag ikaw ay nalagay na sa magandang pwesto at nakapag-aral at kumikita na, marahil yung pambubuli sa'yo ng tao, yung pagkakaroon mo ng physical handicap, ito ay natatakpan ng mga accomplishment mo sa buhay. So makita natin, na-offset ni Sakeo yung tinatawag na handicap dahil nalagay na nga sa posisyon. At kung titignan po natin, dahil siya po ay umangat sa buhay, dahil nakapag-aral at nakapagtrabaho ng maganda, siguro kahit sa ipandak at tinutokso, pag ikaw ay mayroon ng kakayahan na bumili ng kotse at mataas ang pinag-aralan mo, siguro pag ikaw ay lumalakad, hindi na yung kapandakan mo, hindi na yung kaliitan mo, hindi na yung physical handicap mo ang nakikita ng tao, kundi ang nakikita nila yung accomplishment mo sa buhay. Praise God. Purihin po ang Panginoon. Pero despite of the fact na na-offset niya yung handicap na yun, may mga pagkakataon dito sa ating teksto sa Lucas chapter 19 nang ang Panginoon ay dadaan papuntang Jericho. Marami pong tao ang nagsunuran sa Panginoon para abangan si Jesus. At makikita po natin na hindi lamang yung maraming tao ang gustong makita o makinig sa mensaheng ibibigay ng Panginoon. At dito po makikita natin, si Sakeo ay nagkaroon din ng desire na puntahan o makinig kung ano man yung sasabihin ng Panginoon sa kanyang pangangaral. Pero makikita po natin habang sinusundan ng maraming tao sa Jesus, ay sumusunod din si Sakeo. Pero dahil sa kanyang pong kaliitan, at sabi ng Bible, siya ay pandak, umaliit. Hindi po man lang niya masilip o makita ang Panginoon. So ang kanyang ginawa ay agad-agad siyang nanguna doon sa mga tao para abangan ng Panginoon. At doon sa kanyang pong pag-aabang, dahil po sa kanyang kaliitan, gumawa siya ng paraan para makita niya ang Panginoon. Bakit po? Dahil sa dami ng tao at sa sobrang liit ni Sakeo, ang ginawa po niya, siya po ay nakakita na isang puno ng sikamoro, kung saan doon siya pumanik para tignan o makinig sa anumang mensahe na ibibigay ng Panginoon. At makikita po natin dito po sa ating pag-aaral o sa ating pong teksto na ang akala natin na yung physical handicap na naranasan ni Sakeo, dahil sabi ko nga sa inyo, pag ikaw ay isang pantak sa maliit, meron kang tinatawag na inferiority complex, kung saan lagi kang tinutokso o binubuli. Pero as I said in my early introduction, dahil sa kanyang pagsisikap na mag-aral, talaga nag-aral dahil narating niya ay isang posisyon na napakataas, na-offset niya ang kanyang handicap na yun. Pero makikita po natin, for the second time around, pumasok muli yung tinatawag na handicap sa kanyang buhay dahil gusto niyang makita ang Panginoon. Gusto niyang silipin ang Panginoon. But because of his physical handicap, hindi niya magawa. Pero hindi siya nawala ng pag-asa. Gumawa siya ng paraan para ma-counter niya, para makita niya o magawa niya ang gusto niyang magawa, na makinig o makita ang Panginoon. Siya ay pumanik doon sa puno ng sikamoro. At kung papansinin po natin, pag sinabi pong puno ng sikamoro, ay ito po ay isang napakalapad na puno. Bukod sa malapad, mataas, at ito ay matinik. Inakyat po ni Sakeo. At walang sinasabi ang author dito na siya ay merong taong kinuha para ipanik siya o alalayan siya. By nature, kung kayo po ay magre-research, ang puno po ng sikamoro, ang balat po nito ay matalim, matutulis. Kaya, yung sakripisyong ginawa ni Sakeo para panikin yung puno ng sikamoro, ay talagang ma-amaze ka dahil napanik niya, nakapanik siya sa taas, sa kabila ng hirap na kanyang sakripisyo na tiisin yung sakit dahil matutulis nga yung balat ng sikamoro.
nang siya ay nasa taas na, nakita siya ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, Sakeo, bumaba ka dyan at ako ay manunuluyan sa iyong bahay. Ganun po ang pagkasabi ng Panginoon. So makikita po natin sa dami-dami ng mga taong sumusunod kay Jesus, mga followers ni Jesus, bakit po si Sakeo pa ang nakita ng Panginoon? Ano po ang nakita ng Panginoon? Nakita ng Panginoon yung lalim o desire na makita ni Sakeo ang Panginoon. Nakita ng Panginoon yung lalim ng kanyang pananampalataya na si Sakeo ay nais at may interest na makilala siya at maunawaan kung ano yung mensahe na gustong ipaabot ng Panginoon. So, nung sinabi ni Jesus na Sakeo, tutuloy ako sa iyong bahay. Sa verse 7, ang sabi po ng verse 7, nagkaroon po ng reaction ang mga crowd. Ang sabi dito sa verse 7, when they saw it, they all murmured, saying that he was gone to be guest with a man that is sinner. Sabi niya, pupuntahan niya yung bahay ng isang makasalanan. At dito po sa verse 7, may mapapansin po natin yung salitang they all murmured. Sa Tagalog, nang makita nila ito, ay nagbulong-bulong silang lahat na nagsasabi, siya'y pumasok na nanunuluyan sa isang taong kasalanan. So yung followers na sumusunod pala kay Jesus Christ, ay by nature makikita mo, hindi pala mga totoo. Hindi pala totoong talagang nasasabi kay Jesus at totoong Kristiyano. Bakit? Ang sabi doon, they all eh. Pag sinabi they all, wala exception na ang mga tao yun ay mga crowd lang at hindi totoong mga Kristiyano. Dapat po ay ang maging response nila nung lumalapit si Sakeo dahil sila yung mga believer o Kristiyano, ang maging response nila ay magkaroon sila ng habag, magkaroon sila ng compassion na tulungan si Sakeo na ilapit sa Panginoon. Sa buhay po natin, lalo po sa mga churches ngayon, hindi po lahat ng pumapasok sa loob ng simbahan ay totoong mga Kristiyano. Pwedeng ang ilan dito ay mga crowd lang. Mga pumupunta lang for the sake of kung ano yung nais nilang makita o kung ano yung nais nilang marinig. Pero yung lalim na kanilang pagpunta sa isang simbahan ay makita natin ay mayroong malaking question mark. Katulad po ng crowd na sumusunod kay Kristo, hindi po na-single out, kundi ang sabi sa verse 7, they all murmured, lahat ginudge si Sakeo. Ginudge. Bakit si Sakeo ang kasalanan? Ay ini-entertain at kailangan bisitahin pa ni Jesus sa kanilang bahay. Purihin po ang Panginoon. Dito po sa ating pinag-aaralan, si Sakeo po ay makikita po natin sa kabila ng kanyang pong kabalahan, sa kanyang pong trabaho. Alam niyo po, pag ikaw ay tax collector, pwedeng maging abala ka sa iyong mga possession, sa iyong mga ari-arian, pwedeng masilaw ka sa pera, pwedeng hindi mo mabigyan ang pansin ang salita ng Diyos, ang Word of God. Pero makikita po natin dito sa ating pag-aaral, hindi niya alintana kung ano yung meron siya at kung ano yung mga nagawa niya. Ang mahalaga ay siya ay nanumbalik sa Panginoon. At ang sabi ng Panginoon, ikaw Sakeo, common din ay kailangan mo rin ng kaligtasan. Tayong lahat, mayaman man ang mahirap, kailangan din natin ng kaligtasan. Kailangan din natin ng genuine repentance, genuine belief. Hindi katulad ng mga crowd na kaya sumusunod lamang sa Panginoon.
Marahil baka naghihintay lamang sila ng himala na mauli yung mga himalang nagkaroon ng maraming pirasong tinapay at maraming isda na kinain ng libo-libong tao. Minsan, ang ilang mga Kristiyano na dumadalo sa simbahan, kaya lamang dumadalo sa simbahan, ay meron lamang gustong makuha o benepisyong gustong makuha sa kanilang dinadalawang simbahan. Pero dito, sa ating pong pag-aaral, si Sakeo ang kanyang puso. Ang sabi niya, kung minadaya akong tao, ibabalik ko ng 4 na doble. Iyon po ang puso ng Panginoon. Yung po ang puso ni Sakeo. So ano po yung lesson dito? Yung pong handicap, physical handicap ni Sakeo ay hindi po naging dahilan para siya sumuko na hindi lumapit sa Panginoon. Bakit po? Kasi nung pumunta siya, nang puntahan niya ang Panginoon, hindi niya alam kung paano niya i-reach out, paano niyang pupuntahan. Pwede naman yung sabi sa kana lang, sobrang daming tao, pupuntahan ko na lang. May ginawa siyang paraan. Inunahan niya ang mga tao, tumakbo siya. Pero kahit tumakbo siya, alam niya hindi pa rin siya aabot, hindi pa rin niya makikita ang tao. Hindi pa rin niya makikita palang Panginoon. Dahil sa kanyang kaliitan, ang ginawa niya, umalik siya ng puno. Gumawa siya ng paraan para makita at makarinig kung anong mensahe na ipapabot ng Panginoon. Meaning to say, si Sakeo po, he never give up. He never give up. At hindi naging dahilan ang kanyang physical handicap para hindi niya maabot ang Panginoon. Sa ating pong paglilingkod, lahat tayo ay may mga uri ng handicap sa buhay. Meron tayong handicap sa financial, sa educational attainment, physical handicap. But you don't have to give up. Dahil ang solution po ng ating handicap na higit pa sa lahat ng solusyon, yung ikaw ay maglingkod o mapalapit sa ating Panginoon. At nung araw na yun, nakakilala si Sakeo at naging follower ni Jesus Christ. Mga magulang kapatid, pwedeng ang ilan sa inyo ay parang si Sakeo, may mga physical handicap. O pwedeng meron kayong financial handicap, meron kayong educational handicap. Bakit hindi nyo ito ilagang sa Panginoon? Manalangin at humingi ng wisdom na ma-observe o ma-counter o anumang handicap na meron ka. At yun ay magagawa lamang natin at ang makakatulong lamang sa atin to overcome our handicap. Yung maglingkod ka o tumawag ka sa ating Panginoon dahil siya ang solusyon ng lahat ng uri ng handicap. Kaya mga magulang kapatid, sa buhay po natin, ang sinusundan po ni Sakeo, si Jesus. Wala siyang sinundan dito na anumang pananampalataya o samahan o religion. Ang pinuntahan niya, yung nagsabi dun sa John 14:6, Jesus said, I'm the way, the truth, and the life. No one come to the Father except through me. Yung salvation ng araw na yon ay naranasan ni Sakeo. Bakit? Nalaman niya sa Acts chapter 4, verse 12, na walang ibinigay sa silong ng langit sukat ikaligtas ng tao kundi ang pangalang Jesus. Pwedeng meron kang sariling reliyong nakalisnan. Meron kang pananampalataya na matagal mo yakap-yakap. Ngunit ba't di ka magbasa ng Biblia para malaman mo ang katotohanan na ang dapat mong sundan at lapitan ay yung nilapitan ni Sakeo sa Jesus. Dahil alam ni Sakeo na si Jesus ang daan papuntang Ama. Alam ni Sakeo na si Jesus ang daan ng kaligtasan papuntang langit. Bakit hindi mo gayahin si Sakeo na ikaw ay maglingkod at manampalataya sa Kanya? Purihin ng Panginoon. Dito po sa ating pag-aaral, iniimbitahan ko po kayo saan man kayo naroon na kayo po ay dumalo
sa mga gawain kung saan kayo malapit. Sa pong gospel, nakasentro ng pag-aaral ay nakasentro lamang sa Bible. Purihin ang Panginoon. Salamat po sa inyong lahat.